22nd, tayo po ay makikita natin kung nangyari talaga ito, Brother Dante. Kasi 31 AD niya ito sinabi eh. Hindi pa ba nangyari after ng 2,000 taon? Tingnan natin. Alam niyo po, ito po ang sinasabi sa history na sinulat ni Eusebius. Anong sabi diyan, Brother Neil? Ang sabi, in the year AD 66, approximately 33 years after Jesus gave this prediction, no? Alala, 33 years, no? The Roman armies under Sitius came to put down a rebellion that had broken out in Jerusalem as they laid siege against the city. However, the city withstood the siege of the Roman army, and finally, the Roman armies withdraw, despairing of actually being able to take the city. Ayan, mga kaibigan, 66 AD, ilang taon lang ang lumipas. No? Mula nung sinabi niya, 31 AD, 66 AD, pumasok itong si Sitius. Ito po yung general ng Roman army para sugurin ang Jerusalem. Pinaikutan po itong Jerusalem eh. Pero ang hindi may paliwanag ng mga historian, mga kaibigan, bakit itong Roman armies, ang sabi diyan, withdraw. Nag-withdraw. Despairing of actually being able to take the city. Bakit? Yun ang katakataka sa atin. Siguro ang pananaw ay sa level ng sanlibutan. Paano nangyari? Alam niyo po, ito po yung providence na sinasabi natin ng Panginoong Diyos, na kung sino yung maniwala doon sa prophecy ni Jesus Christ, na kapag ka napalibutan, tumakas na kayo, yun talaga ang ginawa ng mga Kristyano, Brother Dante, Brother Neil, at mga kaibigan. Nung napalibutan sila, yung mga naniwala sa salita ni Jesus Christ, sa sign na binigay niya, tumakas sa bundok. Kung ano man yung kanilang pag-aari, hindi na nila pinakinayangan yun. Ayun naman ang bilin sa kanila. Huwag ka nang bumalik para kunin pa kung ano yung gusto mong dalhin. Ang Diyos na magpo-provide ng inyong pangangailangan. Yung ibang hindi naniwala, sumalakay pa doon sa kalaban. Kasi nga umatras eh. No? Kaya umatras. 66 AD po yun, mga kaibigan. Nagbigay ng provision ng Panginoon para umalis na doon sa lugar, pumunta doon sa kung saan sila iingatan ng Panginoong Diyos. At ang nangyari, sumalakay ngayon si General Titus noong 70 AD. Bumalik. Okay, kasi noong 66 AD, umatras, sinalakay sila ng mga Hudyo. Akala nila ang Diyos ay sumasa kanila pa rin. Pero noong 70 AD, yun na yung panahon, mga kaibigan, na sinalakay at winasak ang templo sa Jerusalem. Nais ko lang papansin, Brother Jake, Brother Neil, na yung ibinigay na provision ng Diyos from 66 AD to 70 AD is 4 years. Na sana sila ay makatakas, pero marami na hindi talaga nakinig sa payo ni Kristo Jesus ay talagang hindi na nila naalala at hindi nila naintindihan yung sinasabi ni Jesus Christ, yung mga babala. At yun naman ay naging resulta ng kanilang kapahamakan. Oo nga, Brother Dante, kasi nabanggit mo nga, kung napakinggan sana nila, edi naligtas sila. Kasi itong mga hindi nakinig, more than 1 million na mga Hudyo ang namatay during that siege. Ganun ang talagang dumanak literally ang dugo dyan sa Jerusalem during that time. 70 AD po. Kahit buksan nyo po sa history, i-google nyo ano nangyari noong 70 AD. Yan po yung pagkawasak ng templo sa Jerusalem. At hindi lang basta nawasak, talagang nasunog, napatag ayon sa sinabi ni Jesus Christ. So tiyak, pag ang Panginoon ay nagsalita, Talagang mangyayari. yan. At bakit niya sinabi ito, mga kaibigan? Diyan pa rin sa chapter 40, mayroong principle na dapat nating maintindihan. Why does God tell us His plan in advance? So yung mga plano niya. Ano sabi diyan sa 14:29 ng John? Ang sabi, and now I have told you before it come to pass, that when it come to pass, ye might believe. Ayan. Bibigyan ho pala talaga tayo ng Diyos ng ebidensya, mga kaibigan. Hindi ho ito yung tipong basta ka lang maniwala, walang evidence. Yung ating pananampalataya ay nais ng Diyos na makita natin at pagkatapos tayo po ay manampalataya.
So, ang ating pinigyang pansin ay yung unang bahaging tanong. Kailan mangyayari? Kapag napalibutan kayo. Nangyari po ba ito? Nangyari. 70 AD. At ang sabi niya, kung ito'y mangyari at nakita natin mga kaibigang nabubuhay sa huling panahong ito, ye might believe. Believe. Nais ng Diyos nasampalatayan na natin. Ngayon sa ikalawang tanong at ito po talaga yung paksa natin. Mayroon din bang sign na ibinigay ang Diyos regarding naman sa katapusan ng sanglibutan at yung kanyang pagparito? Yan, Brother Dante at mga kaibigan, Brother Neil. Ito ang ating sasagutin. Ang una, may nakaalam ba ng pitsa ng pagbabalik ng Panginoong Hesus? Anong sabi ng Panginoong Hesus mismo, Brother Dante? Ito po ang sabi niya sa Mateo 24 verse 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Yan. Mga kaibigan, ito lang po muna ang nais nating maipapansin. Walang nakakaalam ng oras at pitsa ng pagdadating ng Panginoong Hesus. Bakit po natin ito isinabang talata? Kasi po mga kaibigan, marami pong nag-attempt na i-predict pati yung time. Marami na po ito sa mga nakaraang panahon na nag-set ng time at hindi nangyari. Napaka-dangerous nito, Brother Dante, kasi nasisira yung credibility about second coming. Kung ikaw ay nagpapakilalang Kristo at sasabihin mo sa mga tao na naniwala naman darating si Jesus Christ October or May 1, 1995 or 2005, dumating yung day, hindi yung araw, pero walang dumating na Kristo. Siyempre, pag nangaral ka uli about second coming, Hindi na maniwala. hindi na maniwala yung mga Tama tao. ka dyan, Brother Jay. Talagang kahiya-hiya. Hindi lang ikaw, gayon din, dinudungisan mo yung salita ng Panginoon. Sapagkat sakto naman ang binigay ng salita ng ating Panginoon. No? Ang sabi dyan, kundi ang Ama lamang. Ngayon, bagaman Brother Neil, Brother Dante at mga kaibigan, walang nakakaalam ng oras, pero tiyak po ba ang pagdating ng Panginoon Jesucristo, Brother Dante? Opo, tiyak na tiyak po ang pagdating ni Jesucristo. Ito po ang sabi sa Apokalipsis 22 verse 7. At narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ayan. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, madaling pumaparito. Kaya sino raw yung mapalad? Tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Pertaining po itong books na ating pinag-aaralan. No? Kaya nga, sabi ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Sa verse 20 naman po yan. So, tiyak po ang pagdating ng Panginoong Jesucristo at ang panalangin ni Apostle John, pumarito ka, Panginoong Hesus. Yun, noon pa lang sa panahon niya, yung desire nila na ang Panginoong Hesus ay bumalik na. Tiyak po yan. At ang sabi ng Panginoong Hesus, Brother Neil, sa Mateo 24 verse 3. Ang sabi, maliwanag dito, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, o yung mga sign, ay talastisin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Yan. Tiyak ang kanyang pagdating. Walang petsa, pero pag nakita ninyo yung sign, yan. Senyales. Yun yung ating pag-aaralan ngayon. Ano ba itong mga signs na yon? Na kapag nakita natin, talastasin ninyo na malapit na nasa pintuan Na. nga. Pag sinabing nasa pintuan, Brother Jay, nandyan na lang, malapit Nandyan na na talaga. Papasok na lang. Pagbubuksan mo na lang. Nabuhuksan mo na lang. At ito ang nais ng Diyos na maalaman natin. Ibig sabihin, Brother Jake, Brother Neil, na si Jesus Christ mismo ay nag-anyaya sa atin na magiging watchful tayo. Ayun, tama ka dyan. Kailangan yun mga kaibigan. At para tayo huwag madaya, kasi marami po yan bago itong ating pag-aaralan, mga paalala ang Panginoong Hesus. Yun po ang pinag-aaralan natin nung nakaraan. Ngayon, sa verse 6 and verse 7, mababasa natin doon yung mga signs na sinabi ng Panginoong Jesucristo.
Okay, yung una niyan, ang paalala niya, maraming magsisiparito sa aking pangalan upang iligaw ang marami. Yang tandang yan, nakikita na natin. Kaya huwag ho kayo magtaka mga kaibigan kung bakit maraming mga Kristiyanong nagpapakilalang sila kay Kristo rin. Bible din yung ginagamit. Yan ay isa sa signs. Hindi ho kayo dapat malito kung bakit ho nangyayari. Sinabi na po ng Panginoon Jesucristo. Ngayon, maliban doon, kung babasahin natin ang buo, yung Mateo 24 verse 6 and 7, ang sabi dyan, Ang sabi sa Matthew 24, 6 and 7, sabi dito, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all of these things must come to pass, but the end is not yet." No, hindi pa ito ang katapusan. No, hindi pa. "For nations will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places." ayan. So, isa-summarize po natin, ano yung mga tanda? Wars and rumors of Of wars. wars. Titingnan natin yan mga kaibigan sa kasaysayan. Okay? Then, earthquakes, famines, and then yung nations against nations and pestilences. Ayan. Titingnan natin yung war. Alam niyo po mga kaibigan, nangyari yung World War I at napakarami po ang namatay. More than 20 million. Kaunti pa lang po yung populasyon na ngayon, kaya yung percentage mo po na yan, napakalaki po yan. Oh, 20 million deaths. Noong mga panahong yon na 1914 hanggang 1918. Giyera na pambuong mundo. Isa po ito sa signs na sinabi ni Jesus Christ. Okay, nung natapos po yung giyera noong 1918, itinatag yung League of Nations noong 1919. Okay? Pero habang nag-uusap, Brother Dante, about kapayapaan, naghahanda yung bawat bansa ng kani-kanilang mga armas. Ang sabi nga dyan, talking peace, but preparing for war. yan. At yan po ang nangyari, kaya nagkaroon ng World War II noong 1939 hanggang 1945. At noong 1945, after ng war, naitatag po ang United Nations. Opo, to promote world peace and to prevent global wars. Diyan sa pagkakataong ito, yung Amerika ay kasama na dyan sa United Nations. Noong una, sa League of Nations, hindi pa sumama ang Amerika. May significant po yan mga kaibigan sa prophecy. Subalit, nais lang nating ibigay yung overview muna. May kinalaman doon sa science na pinag-uusapan ay war. At hindi lamang yun, yung rumors of war. Nangyayari ba ngayon, Brother Tante, yung mga rumors of war? Sa ilang pagkakataon, napakaraming rumors of wars, especially yung sa North Korea with the United States. At marami pa. China. China. Pasalukuyan. Nung una pa nga, meron pang Russia. Ano? Makikita natin yan. Sa Middle East, meron dyan sa Libya. Talagang hindi lang rumors of war. No? Iraq, Iran wars. Yan ho ay bahagi, mga kaibigan, ng sinabi ni Jesus Christ. Okay? So, pagdating naman sa earthquake, isa yan sa signs na sinabi ni Jesus Christ. Mga kaibigan, ito pong earthquake, halos 6,000 major earthquakes ang nangyayari each year sa iba't ibang panig ng daigdig. At sa panahon ngayon, lalo pong tumitindi yung frequency ng mga lindol maging sa atin bansang Pilipinas at sa iba't ibang dako ng daigdig. Ang pinag-uusapan po kasi dito sa sign, bagaman may mga earthquakes na rin nangyayari sa panahon ni Jesus Christ, pero yung frequency at saka yung lakas na nangyayari, ito po ay ating mapapansin maging sa atin hong panahon. So, yung mga signs na yan ay talagang very evident sa ating panahon. Yung kagutom, napahapyawan ko lang lahat, no? Yung nangyari dyan sa parte ng Sudan, may mga Africa pa. Alam nyo, itong si Kevin Carter, Brother Dante, isang photographer. At nakunan niya yung story ng kagutom dyan sa Sudan. Kung inyong nakikita dyan sa slides, yung
yung isang batang halos payat dahil sa kagutom, nandoon sa likod niya yung vulture, inaabangan na lamang na mamatay yung bata at ganun ho katindi yung kagutom na nangyayari, mga kaibigan. No? At ito'y nakunan nga nitong si Kevin Carter at ito sa kanyang mga picture na nagpapakita noong kalagayan diyan sa Sudan ay nakatanggap ng awards sa kanyang photography. Okay? Noong 1993. Okay. Kaya lang, dahil sa depresyon na naranasan niya, ay siya'y nagpakamatay. At the age Oo. of 33. Ayan, batang-bata pa. Batang bata pa, kalakasan. Talagang yung kanyang nakitang karanasan sa tindi ng kahirapan dinibdib niya. No? Kaya nga mga kaibigan, ito po ay ilan lamang sa signs at ang pinaka-evident lalo sa ating panahon ngayon, worldwide. Yan. Ito pong pestilences Yan. na apektado ang buong mundo. Ayan. Tayo po ba ay nararamdaman natin na ang Panginoong Hesus ay naririyan na? Ayan ho mga kaibigan. Ito po bang signs na ito ay para tayo gisingin ng Panginoong Hesus? Na para bang nagsisikap pa tayong mapaputi pa kaya yung mundo? Ayan. So ito lahat ng ito may konektado po ito sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo mga tanda, Brother Dante. Kaya nga ito'y magdudulot din hindi lamang sa physical, kundi maging economics at spiritual na kondisyon ng bawat tao sa buong mundo. Okay? So, yan po yung ating tinitingnan kasi halos every 100 years noong 1918 kasi pumasok ulit 1919 Spanish flu naman noon killing more than 50 million ayon sa tala ng kasaysayan. Kita nyo, napakalaki sa ating panahon, ilang milyon ang namamatay. At tuloy-tuloy pa mga kaibigan. Yan ho mga kaibigan ay panggigising ng Panginoon sa kalagayan ng sanglibutang ito. Ayan, yung moral condition, ito. Ito muna yung ito po yung mahabang paksa kaya pinibilisan po natin. Pero sa susunod po, mas bibigyan po natin ng emphasis yung specific na nangyayari sa ating panahon. Pero pag-uusapan moral condition, Brother Dante, Brother Neil, ano ba ang kondisyon ng sanglibutang ito? Ito po ay talagang napakatalamak. At ito ang sabi sa Lucas 17:28-30, likewise also as it was in the days of Lot, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Kaya alam po natin yung naging istorya dito kay Lot, no? Sa Sodom and Gomorrah na napaka immoral. Mas puro kasamaan na lang ang naiisip ng tao. Kasi sa panahon po ni Lot, mayamang siyudad po itong Sodom at Gomorrah. At nandoon ay pinapayagan ng mga tao out of their pleasure yung sexual immorality. Na sinasabi din dyan sa Luke 17, yung pagdating ng Son of Man pertaining kay Jesus Christ, tinulad doon sa panahon ni Lot, likewise also in the days of Lot. Ano pong nakikita natin ngayon mga kaibigan? Yung sa picture, Brother Jake, napakalinaw na illustration. Just married. Who are they? Are they female and male? Yan ay nangyayari sa ating kapanahunan mga kaibigan na same-sex marriage. Ito po yung issue ngayon, Brother Dante, na halos ayaw ng bigyang pansin kasi tinatanggap na sa mga bansang makapangyarihan. At marahil sa ibang mga tao, ito bagaman ay biblically hindi ho katanggap-tanggap. Yun nga po ang dahilan kung bakit nasunog ang Sodom at Gomorrah. Pero sabi ni Jesus Christ, ganun din, bago dumating yung Son of Man, itong ganitong bagay na ayaw ng Diyos, kasi ang design ng Diyos, Adam and Eve, hindi Steve and Eve. Ayan po mga kaibigan, no? Ang ating nakikita ngayon, pinapayagan na sa ibang bansa itong same-sex Sex marriage.
At ito ay isang tandang sinabi ng Diyos. Kasi yung institution ng marriage, itinatagpo yan ng Diyos doon pa lamang sa Garden ng Eden. Ayan. At ito po ay sinyalis na ibinigay ng Diyos na kahit ating marinig sa mga kaibigan natin dyan sa gitnang silangan na napaka-conservative ang bansang ito, lalo sa bansang Saudi Arabia, na kapag pag-usapan lamang itong mga sabihin nating same-sex marriage, ito ay kasalanan na. Pero naririnig natin na ito ay parang acceptable na lang sa mga panahon ngayon. Ang ginagamit nila ngayon, Brother Dante, wala dapat discrimination. Yun po ang Human rights. Oo, yung human rights. I-discuss din po natin yan, no? Ano ba yan? So, ito ang sabi sa Jude 1:7 regarding sa Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah and the cities around them, having given themselves over to sexual immorality. Ayan. Yun pala yun, ang Sodom and Gomorrah. Kaya pala itinutulad na bago dumating si Jesus Christ, may ito isang tanda. Alam nyo po, 20 years ago, yung mga bagay na yan ay hindi tanggap sa society. Brother Dante. Tinatago pa yan ng ilan na mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Pero ngayon, lantaran ipinagmamalaki at kapag kayan ay pinuna natin, ikaw ay talagang Ikaw pa ang masama. magiging masama. Judgmental ka. Judgmental. Ayan. So, pero ito ho, biblical ho kasi ang ating itinatayo dito mga kaibigan. Sinabi din po yan ni Apostol Pablo sa Romans 1:26, ano magiging kondisyon ng morality bago dumating si Jesus Christ. Ang sabi dyan sa Roman 1:26, even their women exchange natural relations for unnatural ones. Okay? 27. In the same way, the men also abandoned natural relation with women and were inflamed with lust for one another. Ayan, no? Men also abandon natural relation with women. Yun ang natural eh. At yan Ano ngayon ba- ang nangyayari ngayon, Brother Jay, Brother Dante, sapagkat sila ay sumalangsang sa utusan ng Panginoon. At kung itutuloy pa natin yung verse 27, Men committed indecent act with other men. yan. So, yan po ba mga kaibigan ay nangyayari? Nangyayari. Napakatalamak na po ngayon. Kitang-kita natin, kahit ikaw lumabas ng bahay, talagang sa buong maghapon, talagang makakakita ka sa kalsada ng may lalabas na ganyan. Mga kaibigan, gusto lang po nating bigyang paglilinaw na tayo po ay walang laban sa anumang mga may ganiong sabihin nating preference, sexual preference. Alam natin na lahat ng ito ay bunga ng kasalanang nasa sanglibutan. Hindi ho natin hinahatulan yung mga sabi nga nila, bata pa ay gano'n na yung kanilang kalagayan. Pero ang binibigyang pansin dito ng banal na kasulatan, mga kaibigan, ay yung acts, yung gawa. Yung gawa. Yung gawa. Kasi marami naman na sa tulong ng Panginoon, nabago sila ng Diyos. Tama. Yun ho ang ating nais na paglilinaw. Kasi lahat ho ay may karapatan doon sa pangako ng Panginoong Hesus na sa pagdating niya, tayo na makasalanan ay kanyang lilinisin. Ibig sabihin, ngayon pa lang, bago siya dumating, kung pipiliin natin siya, kaya niya tayong baguhin. Pero ipinapakita din sa sulat na sinabi rin ni Jesus Christ na marami kasi, Brother Dante, natatalikod sa kautusan ng Diyos. At ang pag-ibig ng marami, ang sabi doon ay lalamig. So, kung itong mga bagay na ito, mga kaibigan, ay nakikita natin, tayo po ay lalong magiging malapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung panahon, mga kaibigan, na lalo dapat na bigyan nating pansin ang patuloy na paglapit sa Diyos. Yon. Kaya nga, ang sabi dyan sa 24:33, babalikan lang natin. When you see all these things, know that it is near at the doors. Ayan. Kapag ka nakita, wala pa ho, hindi pa ho lahat natin na-discuss ngayon kasi nais nating bigyang pagkakataon yung ating mga kaibigan na magbigay ng kanilang mga katanungan at ating paglilingkuran. Ito pong atin pong pinaksa ay
Ito po yung blessed hope na nais ng Diyos. Okay, ayan, ngayon mga kaibigan, nais lang nating bigyang pansin ngayon yung pagsagot sa ilang mga katanungan, Brother Neil, ano? Dito ho kasi ang pinakamahalaga pa rin ay itong blessed hope, maipapansin natin. Kasi kung bakit ho tayo nag-aaralan ng banal na kasulatan, ay nais ng Diyos na iparating sa atin na itong kalagayan sa sanglibutang ito ay lilipas. At siya ay may itatatag na bagong langit at bagong lupa kung saan tayo niya nais dalhin, na doon ay wala na itong mga kasalanang ito na nararanasan natin ngayon. Kung noong panahon ng pagbagsak sa Jerusalem, itong templo ay nangyari, tiyak din po natin na pagkakita natin ng mga signs na ito, na nais ng Diyos na makita natin, ang Panginoon ay nasa pinto na, malapit na. Lalo pa po kung atin pong bibigyang pansin, yung mga susunod pa natin pag-aaral sa part 2, ay mas malilinawan po tayo na ito na nga po yung panahong iyon ng sinasabi sa Biblia. Okay, Brother Neil, may mga katanungan tayo na karugtong nung ating diniscuss parong mga nakaraan. Siguro, Yun, Brother no? Neil, Ito ay open lang sa atin ng ating kapatid na si Brother Saldi Kapagalan, no? Maganda itong katanungan niya at ito pinili nating sagutin sa araw talaga nito ng ating programa sapagkat para rin marinig ng ating mga ilang listeners at sa awa at biyaya ng Panginoon ay ating sasagutin ng naaayon sa banal na kasulatan. So maganda yung katanungan niya. Sabi niya nabanggit niya sa atin, Sir, nais ko sanang marinig kung anong explanation ng the rich man and Lazarus. Ayan, maganda yan. Matatagpuan natin yan sa Lucas Book of Luke chapter 16, sa verse 19 hanggang 31. Maganda ito, Brother Jake. Sige. Siguro ilalatag natin yung pundasyon kung bakit na itanong ito, Brother Neil, bago mo puntahan dyan sa chapter 16 verse 19. Alam niyo po kasi sa Biblia, pinag-aralan ho natin, naging paksa natin yung state of the dead. Na ang tao pag namatay, nasa libingan sila. Lahat ayon sa sa John 5:28 and 29, nasa libingan pa lang sila, mabuti at masama. Kaya na mababasa natin sa Biblia na maging si David ay nasa libingan siya. At hindi siya napapasalangit. At ang taong namatay ayon sa Ecclesiastes, walang nalalaman. Ganun din sa Book ng Hope. The memory perish. Hindi na siya makakasamba sa Diyos. At hindi na rin siya makakahingi ng tawad. O pagka namatay ang tao, close of probation na po sa kanya. Hindi na siya makapagpapuri sa Diyos kasi nga wala na siyang nalalaman. Gaano man siya makapangyarihan, nung siya ay nabubuhay dito sa lupa, kapag ka ang tao po ay namatay, wala nang nalalaman. Ang tao pag namatay, yung kanyang hininga babalik sa Diyos. Wala na hong consciousness yun. Yung kanyang katawan, babalik sa pagkalupa. Yun po ang ating pag-aaral na atin po sinamaris. Ngayon, ang tanong ng ating kaibigan, ang ating tagapakinig, ay itong si Lazaro na para pang pag namatay, nakakapag-usap pa, Brother Neil. Sige. Nasa impyerno at talagang nakikipag-usap pa. No? Mas maganda basahin natin at may ilan pa naman tayo mga oras na nalalabi. At paano natin malalaman, Brother J, Brother Dante, na ito talaga ay parabola na ibinigay ng Panginoon, the rich man and Lazarus. Sabi sa verse 19, there was a certain rich man who was clothed in purple. So pag sinabing purple, Brother J, Brother Dante, ang kausuotan ay talagang mayaman, nasa dugong bugaw, and fine linen, and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Si Lazarus nasa labas lang ng kanyang gate, at punong-puno pa ng sugat yung ketong, desiring to be fed with crumbs which fell from the rich man's table. So tayo mga kaibigan, alam naman natin yung mga pagpalagay natin ng pulubi, talagang nagdi-desire ng pagkain yan, Brother J. Sabi dyan, moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that beggar died, ito na,
and was carried by the angels to Abraham's bosom. Oh, dinala agad, Brother Jay. Meron bang gano'n tayong pinag-aralan, no? Ayan. Yan nga ang ginagamit, Brother Neil, no? Mga kaibigan. At maaaring ito nga yung itinatanong ni Brother Saldi. Pag namatay, dinala siya, saan daw? So, Sa sinapupunan ni pupunan ni Abraham. Okay, yung pulubi. Okay, nandoon na kaagad siya. Oh, nandun na agad. Okay, So, sige. doon pa lang ay ma-identify na natin na talagang ito'y hindi literal. Ano? Sige, mamaya na. Pasa mo muna, Brother Neil. Sige, para- basahin muna natin. The rich man also died and was buried, and being its torment in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in a water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. Okay. So, tingnan natin ito. Isa-isahin natin siguro, Brother Neil at Brother Dante. Una, paano yung tanong mo kanina, Brother Neil, paano natin mapapatunayang parabola ito? Yan, O hindi tama. naman sinabing parabola dito. Hindi ba? So, balikan natin sa Luke 15. Bago kasi sa Luke 16, mayroon munang Luke 15. 15. At dito sa Luke 15, parabola po ang sinabi dito sa verse 2. Sabi diyan, nais nating simulan sa 15 verse 15 verse 8 siguro. Ano bang verse 8? Hindi. Dito muna sa verse 3. 15 verse 3. Ayan. Pakibasa, Brother Neil. And sabi, so he spoke this parable to them saying, Ayan. Ayan. Parable ho yan, ha? Ayan. At alam natin, ito po'y parable tungkol doon sa 100 sheep, no? 100 sheep na nawala yung isa. So, ngayon, nagpatuloy siyang kwento sa verse 8. Ang sabi doon sa verse 8, ito ay tungkol sa 10 putol ng pilak na nawala yung isang putol. Dito sa verse 8, hindi na sinabing ito'y parable. Pero lahat po tayo naniniwala na ito'y parable. Okay? Hindi na po, ang una lang binanggit yung unang bahagi. Parable yung 100. Sinabi doon sa binasa mo sa verse 3. And then, ituloy natin sa verse 11. Ang sabi rito, tungkol naman sa, sinabi, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Ito naman ay pinaniniwalaan nating parable of the lost son. Son. Pero hindi binanggit ditong ito'y parable. Pero pinaniniwalaan ho nating parable ito. Oo. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa verse chapter 16 na. Chapter 16. Ayun, nung binasa mo, Brother Neil, sa verse 19, hindi na rin binanggit ditong parable. Tama ka. Ang sabi doon, mayroon ngang isang taong mayaman, pertaining nga doon sa mayaman at kay Lazaro na mahirap. Ayun. Parable din ba ito? Parable din po, mga kaibigan. Bagaman hindi sinabing parable. Bakit ho natin nabanggit ito? Alam niyo po, si Jesus Christ, para mas maintindihan ng kanyang kausap, nagbibigay siya ng isang common na istorya na nagbibigay ng lesson. Yan. Alam niyo po kasi, sa kaisipan ng mga Hudyo ho, ang kaharap niya rito karamihan na kapag ka mahirap ka, sinumpa ka. Lalo na itong si Lazaro, may sakit pa. Yun ang belief nila. Na kaya siya ganun, ay dahil siya ay makasalanan. Bakit siya mahirap? Sinumpa kasi siya ng Diyos. At samantala, ang tingin nila, pag mayaman, pinagpala ng Diyos. Pero dito sa kwento, ipinakita ni Jesus Christ, bakit yung mayaman, siya yung nandoon sa pagdurusa. Samantalang itong si Lazaro ay nasa sinapupunan Ni Abraham. ni Abraham. So ang lesson ho, ang gusto niyang Diyos na maintindihan ng mga tao dito, no? Na hindi ho porkit mayaman ay assurance na sila yung ligtas. Ayan. Mga kaibigan, ito po'y parable at hindi po ito pwede magiging literal kasi yung mga ligtas ay hindi naman po binabanggit sa ibang mga kasulatan na siya ay pupunta sa sinapupunan ni Abraham. Tama ka dyan, Brother Jay. At
hindi pwede maging pagitan, Brother Dante, Na ng langit at impyerno ay bangin. lumalabas ba na talagang pwede mag-uusap yung dalawang Ayan. yung isang ligtas at yung hindi ligtas na lumalabas na para lang yung pagitan ay parang bintana lang. Yan. Lang ang Yung pagitan. bangin lang yung pagitan ng langit at impyerno. Yan. Napakasaklap i-imagine yan na kung ganun ang senaryo at yun ay literal na para bang kung ikaw ay ligtas, magagawa mo bang maging masaya sa langit na makikita mo yung mga kaibigan mo o mga kakilala mo na nahihirapan Yan. sa Hindi magiging Impyerno. langit yun. Ayun. Kung Hindi makikita langit mo yun. yung At saka nabanggit dito, Brother Jay, Brother Dante, ay nasa impyerno siya. Alam naman natin na wala pa. Ngayon, ano? At saka nabanggit dito, may tawag, sabi diyan, kaya, then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus. Ano niyo si Lazarus dito, that may dip a tip of his finger. Isaw-saw lang yung ano sa tubig. at At isang patakman lang ay malagyan yung kanyang dila para siya manlamig o makaramdam ng kaginhawahan. Parang malabo naman yata yung Brother Jay. So kaya nga sinasabi natin ito mga kaibigan, ito po ay isang parabola malinaw na na parang mayroon pong lesson Lesson lang na naman. nais dalhin ng Panginoon. Hindi po ito topic about state of the dead. Yan. Wala hong aral dito si Jesus Christ na kapag namatay, pareho pa kayong may kamalayan. Mayroon siyang picture na gustong ipakita sa mga Hudyong kausap niya during that time na hindi porkit mayaman ka, yun ang binanggit natin kanina. Assurance na ito sa kaligtasan. Oo, na yun ay dahilan kaya ka pinagpala o assurance na ng kaligtasan. Kundi, kung paano naging masunurin yung tao sa Diyos, kung itutuloy pa natin sa ibang mga talata. Kasi ang atin pong guide, kasi ito pong lalaki, wari bang gustong bumalik sa kanyang mga kapatid, Brother Neil, para sabihan yung kanyang mga Yun. kapatid. Pag ipagpatuloy natin, Brother Jay, sabi, then he said, I beg you, therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, ayan, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Abraham said to him, they have Moses and the prophet, let them hear them, and said, no, Father Abraham, but if once goes to them from the dead, they will be repent. But he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though once rise from the dead. Oo, kahit bumangon pa yung isa sa Ayan. mga patay. Walang paghikayat sa kanila kung hindi nila paniniwalaan. Ano ang basis? Yung patay. Yung, ano sabi rito? Kailangan nilang pakinggan si Moses, which is yung Torah, yung first 5 book of the Bible, at yung mga propeta. Ang tinutukoy po talaga rito, mga kaibigan, ay yung Biblia. Biblia. Ito yung basis para maintindihan natin ang may kinalaman sa kaligtasan. So, ang issue dito, hindi state of the dead, kundi paano ba maligtas? Sapat ba na ikaw ay mayaman? Ayan. Pinagpala para sabihin na ikaw ay ligtas na. Pero ipinapakita kasi dito na itong mayaman nga siya pero wala namang habag sa kanyang kapwa na naghihirap, kumakain siya sa dulang, maraming pagkain, pero yung mahirap, mumulang. Hindi man lang niya maabutan. So ito po ay nagpapakita ng karakter na sinasabi ni Jesus Christ, which regards sa ating pinag-aaralan din na second coming, sa kanyang pagpaparito, ihihiwalay niya po ayon doon sa Matthew 25, sa isa sa kanan, isa sa kaliwa. At magtatanong yung ilan, Panginoon, paano kami dito sa kaliwa, yung mga hindi ligtas? Anong sabi niya? Ako'y nagutom, hindi niya pinapakain. hindi niyo ako pinakain. Kailan ka naging gutom? Kailan ka naging nabilanggo? Kailan ka naging hubad na hindi ka namin pinaglingkuran? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun yung ginawa mo sa akin. Yan. So ganito yung ipinapakitang aral dito ng ating Panginoon Jesus, Brother Salde, na itong mayamang ito, sa kaisipan ng mga Hudyo, gusto niyang ituwid. Kailangan tayong maging mabuting kapwa-tao. Ito kasi yung katuparan ng kautusan na ibigin natin yung ating kapwa na gaya ng ating sarili. Paano mo maiibig kung ikaw ay sagana samantalang ang iyong kapwa ay nagugutom? So again, hindi ho pinag-uusapan dito mga kaibigan ay tungkol sa state of the dead. Kasi nga, nabanggit ni Brother Dante kanina, babalikan ko yung point na yon.
kung tayo po ay pari-parehong namatay at pumunta na sa langit, ano bang kasiyahan mo na makita mo yung iyong kaibigan? Halimbawa, ikaw yung naligtas. Langit pa ba yun? Na makita mong naghihirap ang inyong kaibigan sa kabilang dako na hindi ka man lang magkaroon ng pagkakataon para maibsan yung kanilang kahirapan. Na idampi mo man lamang yung dulo na yung daliri para mapainom. So ito po ay again parabola, Brother Dante. Napakalinaw po na parabola ito. At isa pa, Brother Jake and Brother Neil, idagdag ko lang na itong impyerno na pinag-uusapan dito ay kung mayroon po tayong hiwalay na paksa dito sa pag-aaral na itong specific na bagay na to, ay malinaw po sa Biblia. Ididetalye natin yan na hindi po ito isang lugar na kung saan ang hindi ligtas ay talagang magdurusa ng walang hanggan. Malilinawan natin pagdating sa bagay na yan natin mapag-usapan. Ayan, tama. Bibigyan natin ng pagkakataong linawin yung kabuuan yan, Brother Neil. Para kay Brother Saldi, tuloy-tuloy ka lang, Brad Saldi, at sa ating mga kaibigan sa pakikinig, sapagkat tayo po ay marami pang pag-aaralan mula sa Biblia. Gaya ng binanggit dito po sa Luke chapter 16, ang sabi dito ni Jesus Christ doon sa parabola, no? Kung di nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta pertaining po sa Bible. Kaya nga ang sabi natin, yung kingdom voice pakinggan po natin, no? At di rin mga hikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kahit may bangon pa ang isa sa mga patay. Kaya napakagandang tanong actually ni Brother Saldi na pwede nating i-connect sa paksa na ating natalakay sa mga nakaraang ilang minuto na ang sabi nga si Jesus Christ mismo nagsasabi, be watchful. Ito kasing topic ng state of the dead at itong turo sa parabola ng isang mayaman at mahirap na si Lazarus na para bang sinasabi ng mundo na totoo. At ito kasi ay gagamitin rin talaga ni Satan. At ito nangyayari katulad ng babala ni Jesus Christ sa mga false prophets na may mga katuruan na para bang lumalabas na dahil mayroong mga nanggagaling na doon at bumalik at nakaranas ay talagang nangyayari yon at ito dapat gawin natin. Ito lang, ito kahit na sabihin nating malinaw na kasulatan ng Diyos ay para bang lumalabas na hindi na importante kasi ito naririnig sa iba na nakaranas ng ganon. Maganda yung tinuturo ng lesson. Nawa meron tayong nakuhang lesson dito, Brother J, Brother Dante, Brother Saldi, no? Na talagang pagka meron tayo ay talagang matuto tayong ibahagi na sa mga talagang walang-wala naman. Ito ang mission ng Kingdom Voice, no, Brother J, Brother Dan. Nakatanggap tayo ng magandang pabalita. At kaya ito ibinabahagi natin. Libre natin itong tinanggap sa ating Panginoon. At libre din natin itong ipapamahagi, Brother J. Kaya nga, ito ang bahagi ng great controversy, na nabanggit ni Brother Dante rin, Brother Neil, na sinisikap ni Satan na sirain sa isipan natin yung malinaw na paliwanag ng Diyos sa iba't ibang katuruan ng Biblia na tayo lamang ay bubuhayin ng Panginoon pagdating niya. Yan. Doon pa lamang po yung resurrection, doon pa lamang ang tao na namatay magkakaroon ng kamalayan pagdating niya. At niya naman po ay mababasa natin sa 1 Thessalonians 4. Nais ka natin balikan yon, Brother Dante, regarding pa rin ito sa second coming. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 at 17. Ano pong sabi dyan? 1 Thessalonians Verse 4 verse 16. Apo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ayan. Mga kaibigan, kung yung ligtas ay nasa langit na, ano pang purpose para bumalik si Jesus Christ at bubuhayin ng maguli yung mga patay na Ayan. nakay Kristo? Tama. Dito po ay lumalaban po yon kung sinabi ni Jesus Christ sa isang talata na sila may kamalayan na.
nandoon na sa sinapupunan ni Abraham. Pabababain mo pa ba yun sa lupa para siya ay sunduin mo sa iyong second coming? Kaya yun po, ulitin natin, parable po yun. Mayroong nais na i-point na lesson si Jesus Christ. Ang pagkabuhay na maguli ay sa pagdating ni Jesus Christ doon sa mga ligtas. At yung mga naabutan namang buhay, ayon sa verse 17, Brother Dante. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y nasa Panginoon tayo magpakailanman. Yan, sa Panginoon tayo magpakailanman. At dahil po dito, ang sabi ni Apostol Pablo, mangag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. So kapag may namatay, mangag-aliwan kayo kasi gigisingin naman ng Panginoon yung mga namatay nating mga kamag-anak. At kakasamahin natin sila kung tayo na kay Kristo pagdating ni Jesus Christ sa pagsalubong sa alapaap. Yan po ang ating pinag-aralan ng mga nakaraan. At sa ating pinag-aralan ngayon, malapit na po yun kasi yung mga sign, nakita na pong nangatutupad ng lahat. Yan, Tama ka mga dyan. kaibigan. Maganda yan, Brother Jay. At may karagdan tayo. Ngayon, kagaya ng nabanggit sa parabola, we have also brothers. No, mga kapatid, meron tayong mga kapatiran pa na ating pananagutan din. Tayo nakaalam ng magandang pabalita. Ang misyon natin ay ibahagi ito sa kanila. Yan. Okay, at ito ang ating ginagawa at patuloy na gagawin sa programang ito mga kaibigan. Samantalang tayo po ay wala ng oras, ay nais ko pong ay bigay ang pagkakataon para sa pagbati sa ating mga nakasama sa ating pag-aaral. Nais nating batiin. Sino bang mga kasama natin ngayon, mga kasama? Ayan, si Mark. Brother Shirin. Sister Sherry. Sister Shirin. Oh, Sister Shirin. Yan. Brother Mark Sahagon, Ayan. Brother J. Rivera, at yung mga madalas na nagtatanong, ito si Ayun. Brother Salde. Sila Mark, okay. Sila Sister Jerlyn, Sister Mads, Macro. Sister Roma dyan sa gitnang silangan. At Oh. sa ating mga kaibigan sa parte ng Palawan, sa parte ng Visayas, dyan sa Aklan, sa Mindoro, sa Metro Manila, Sa Pasig. Batangas. Yan. Pag naabot po kayo ng palatuntunan ito, mabuksan ninyo, ay sana ay matutunan natin ang mga kaalamang mula sa Biblia. Ano po? Si Brother Saldi, sabi niya, Amen, sir. Salamat sa paliwanag. Thank you rin, Brother Saldi, sa iyong interest na matuto. Ang Panginoon ang patuloy na mag-guide sa iyo. Okay? Sa ating mga huling At patuloy panawagan? lamang tayo makinig sa programa ng Kingdom Voice sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa paksang ito, yung may kinalaman sa pagbabalik muli ni Kristo Jesus. Mas maliliwanagan natin sa susunod na mga pagkakataon at kung mapag-alaman natin kung paano darating si Kristo Jesus, mas magiging malinaw sa atin yung mga kasagutan sa mga tanong kanina at marami pang mga kaguluhan malamang sa ating mga isipan. Brother Neil. Yan, muli namin kayong ini-invite sa susunod na Sabado. Ayan, alas 7 hanggang alas 6 hanggang alas 7. Muli po tayong tumutok. At kung ito'y dumaan sa wall nyo, ay ibahagi po natin sapagkat kabahagi po namin kayo sa pagpapakalat ng pabalita, ang magandang pabalita ng ating Panginoon. Ang promise po ng Panginoong Hesus sa pamagitan po ng salita ng hula, ito ay kinukumpara niya po sa isang ilawang lumiliwanag hanggang sa ito'y magbukang liwayway at ang liwanag ay sumilang sa ating mga puso. Ito po ang ating nais na maintindihan natin yung kabuuan. Unti-unti mga kaibigan, maaring ito po ay hindi pa natin maipaliwanag ng buo, pero habang atin pong maunawaan ang salita ng Panginoon, mai-inspire po tayo at magkakaroon ng pag-asa na bagaman may mga ganitong pangyayari sa ating panahon, ay isa lang pala ito sa mga signs na sinabi ng ating Panginoon Kristo. At may ilan pang mangyayari mga kaibigan na talagang kung paanong doon sa Jerusalem nagsabi ang Diyos, mapapalibutan kayo
kayo ay tumakas na sa bundok. Meron din pong ganong tagpo bago dumating si Jesus Christ. May isang pinakahuling sign na sinabi si Jesus Christ, at pag yun ay nangyari, ang sabi niya ay pumunta kayo sa mga bundok. Yun po ang nais nating maipaliwanag ng buo sa mga susunod na pagkakataon, mga kaibigan. Kaya't inaanyayahan po namin kayong manatiling sumubaybay sa programang ito ng Kingdom Voice.